Life After Prison. By Silence You. Kabanata 2471 hanggang 2500. Napakarami ng nasamsam. Pakiramdam ni Severin ay maraming Royal Paragon ang malamang na walang kayamanan na kasing laki ng sa kanya. Sapat na ang 10 halamang gamot sa 8th grade para ligtas siyang makapag-cultivate hanggang sa level 5 Royal Paragon nang hindi nababahala tungkol sa isyo ng mga mapagkukunan ng paglilinang. Matapos iimbak ang lahat ng mga halamang gamot sa kanyang special ring, ipinagpatuloy ni Severin ang paggalugad sa ikasyam na palapag gamit ang kanyang Divine Sense. Ilang beses niyang hinanap ang buong espasyo hanggang sa makontento siyang wala siyang napalampas na sulok. Doon lamang niya binawi ang kanyang Divine Sense. Nang makita ang mga halamang gamot na nasa kanyang pag-aari, namula ang mukha ni Severin sa pananabik. Hindi ko inaasahan na ang ikasyam na palapag ng Alchemy Tower ay maglalaman pala ng mahahalagang halamang gamot na naiwan ng mga ninuno ng sekta. Medyo pinalad siya sa kanyang desisyon. Mabuti na lang at hindi siya pumayag sa pagpapatawag nina Oscar at Carson ng araw na iyon para pumunta sa Midland. Sa halip, pinili niya munang maging isang 7th grade alchemist, pagkatapos ay tapusin ang kanyang cultivation, at sa huli ay pumunta sa Alchemy Tower para subukan. Hindi sana niya nakuha ang mga halamang gamot kung pumayag siya sa panukala ni Carson na pumunta sa Midland. Umiling si Severin para linisin ang kanyang mga iniisip, ngumiti habang palabas ng Alchemy Tower. Nababalot ng malaking espasyo, ang nakapalibot na kapaligiran ay lubhang nagbago, at pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw si Severin sa pasukan ng Alchemy Tower. Ang kanyang paglitaw ay agad na nagdulot ng iba't ibang hiyawan sa plaza ng Alchemy Tower. Tingnan mo, si Severin yan. Talagang nakarating si Severin sa ikasyam na palapag. Iniisip ko kung ano ang nakuha niya roon. Ang mga ninuno ng sekta ay malamang na nag-iwan ng ilang pamana sa Alchemy Tower. Sa gitna ng karamihan, magalang na tumanggo si Celeste kay Severin at binati ito. Binabati kita, Severin. Tiyak na nakuha mo na ang kayamanan ng mga ninuno. Nang makita ang malungkot na ekspresyon ni Celeste, ikinumpas ni Severin ang kanyang kamay at sinabing, "Swerte lang naman lahat. Swerte lang." Nang marinig ito, kinuyam ni Celeste ang kanyang mga labi, gustong sumagot na ang kakayahang makalusot sa ikasyam na palapag ay hindi maaaring swerte lamang. Gayunpaman, habang sinusubukan niyang magsalita, natagpuan niya ang kanyang sarili na nawalan ng mga salita. Napagtanto niya na sa loob ng wala pang 2 taon, ang agwat sa pagitan niya at ni Severin ay lumalawak sa lahat ng aspeto. Umiling si Celeste. Gusto niyang magpahayag ng ilang taos-pusong salita, ngunit natano ng kanyang mga mata ang ilang Pickmaster na lumilipad patungo sa kanila sa malayo. Ngumiti siya, yumuko kay Severin, at sinabing, "Binabati kita, Severin. Sana ay maging maayos ang iyong paglalakbay sa Midland." Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod si Celeste at pumailanglang, tahimik na bumalik sa kailaliman ng 6th Mountain. Habang pinapanood si Celeste na maglaho sa isang iglap, hinimas ni Severin ang kanyang ilong. Magsasalita na sana siya ng ilang bahaghari ang bumaba mula sa kalangitan, hudyat ng pagdating ng mga Pickmaster. Humagalpak ng malakas na tawa si Miles at sinabi kay Severin nang may kislap sa kanyang mga mata, "Severin, hindi kita pinagdudahan. Tunay kang pambihira sa pag-abot sa ikasyam na palapag." Sa tabi niya, hinaplos ni Rowan ang baba ng balbas niya at humajijek. "Tulad ng inaasahan sa lalaking nakakuha ng Immortal Fate. Medyo sigurado akong walang makakabasag sa record mo na 12 tol. Binabati kita, Severin." Nakangiting sabi ni Daniela. Habang nakatanggap ng pagbati mula sa mga Pickmasters, tumawa ng malakas si Severin. "Napakabait mo naman. Ano kaya kung magkaroon tayo ng maliit na pagtitipon sa Pearlite Isle?" Dati, sinabi niya kay Carson na aalis siya patungong Midland kapag nakapagtapos na siya sa cultivation. Panahon na para tumungo sa Midland matapos niyang makamit ang tagumpay na ito, makaakyat bilang isang 7th grade alchemist, at matagumpay na makapasok sa ikasyam na palapag ng Alchemy Tower. Kaya naman, pinlano ni Severin na imbitahan ang mga Pickmaster na magtipon sa Pearlite Isle upang pag-usapan ang mga natitirang lugar para sa kanyang paglalakbay patungong Midland.
Gaya ng inaasahan, nang marinig ni na Daniela at ng iba pa na nais silang imbitahan ni Severin sa Pearlite Isle, agad silang napangiti ng malapad. Isang karangalan para sa akin na tanggapin ito. Tuwang-tuwa na bulalas ni Miles. Nang marinig ito, pumailang lang si Severin sa ere, naganyong parang isang guhit ng liwanag, at naglaho sa kalangitan sa itaas ng Sixth Mountain. Pagbalik sa Pearlite Isle, hinainan ni Severin ng mainit na tsaa ang apat. Habang nakaupo sa may yulunan, mahinahon niyang sinabi. Balak kong umalis bukas at samahan si Carson papuntang Midland. Ano ang mga plano mo? Nang marinig ito, nanatiling tahimik si Miles, walang imak na tugon. Bilang isang tagapagtatanim ng espada at isang level 9 Paragon, ninais ni Miles na sumulong pa. Upang makamit ito, alam niyang kailangan niyang pumunta sa Midland na mayaman sa talento at hanapin ang pagpasok sa sagradong lupain. Si Daniela ang unang bumasag sa katahimikan. Naayos ko na si Celeste bilang bagong Peakmaster ng Sixth Mountain. Nang malaman ni Severin na si Celeste ang magiging bagong Peakmaster ng Sixth Mountain, medyo nagulat siya. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang pag-iisip, nakaramdam siya ng ginhawa. Naabot na rin ng cultivation ni Celeste ang Paragon Realm. Bagamat kamakailan lamang siya nakalusot, mapipigilan pa rin niya ang anumang magugulong elemento. Bukod dito, hindi rin masama ang talento ni Celeste sa alchemy. Hindi magtatagal at magiging isang 7th grade alchemist siya. Dahil doon, tumangala si Severin kay Rowan, ang Peakmaster ng 8th Peak. Ngumiti si Rowan at sinabing, isinaayos ko si Elder Furland para pangasiwaan ang mga gawain ng 8th Peak. Bagamat hindi mataas ang kanyang cultivation, mahusay siya sa sining ng pagpapanday ng artifact. Furland. Nang marinig ang pamilyar na pangalang ito, bahagyang nawala ng ekspresyon si Severin, at ang kanyang tingin kay Rowan ay may malalim na kahulugan. Si Furland ang humawak ng posisyon noong kompetisyon para sa kota ng Holy Lake sa lungsod ng Unmatched. Sa katunayan, noong kompetisyon para sa kota ng Sagradong Lawa sa Nantiuo, si Furland ang humawak ng posisyon. Naalala ni Severin na si Furland ay isa lamang level 9 Supreme Saint noong panahong iyon. Kalaunan, matapos maging core disciple si Severin, si Furland ay naging elder din sa Inner Sect, at nakamit ang Paragon Realm. Matagal na panahon na mula noong huli silang nagkita, at narinig ni Severin na mabilis na umusad si Furland sa kanyang cultivation kamakailan, ngunit hindi siya sigurado sa kanyang pinakabagong sitwasyon. Hindi niya inaasahan na itatalaga siya ni Rowan bilang susunod na elder ng 8th Peak. Pagkatapos itong pag-usapan, sinabi ni Severin, dahil pumayag na kayong lahat na sumama sa akin, maghanda na tayo para sa pag-alis bukas. Dahil doon, kumuha si Severin ng isang communication pendant at ipinaalam kay Oscar ang bagay na ito. Samantala, sa loob ng pangunahing bulwagan ng sekta, nang marinig ang balita ng pag-alis ni Severin, si Oscar, na nakikipagtsa kay Carson, ay nakaramdam ng kawalan sa kanyang puso. Sa kabilang banda, si Carson ay humagalpak ng malakas na tawa. Mabuti naman at umalis na siya bukas. Ibabalik ko ng maaga ang batang ito sa sekta para maiwasan ang pagnanasa sa kanya ng mga matatandang umutot na iyon. Maagang-maaga kinabukasan, sa labas ng Grundy Uno Sect Mountain Gate, pinangunahan ni Severin ang kanyang 4 na asawa, ang kanyang anak na si Celine, na kagagaling lang mula sa pag-iisa, si Wulrich, ang Great Elder, at ang iba pa upang tumayo sa mga mapalad na ulap sa kalangitan. Sa tabi niya ay nakatayo ang 4 na Peakmasters. Hindi kalayuan, kinontrol ni Carson ang isang kahangahangang puting barko ng kayamanan upang pumailang lang ng may kamahalan sa kawalan. Hindi napigilan ni Oscar na mapabuntong hininga sa nalalapit na pag-alis ni Severin patungong Midland. Severin, hangad ko rin ang iyong tagumpay sa Midland. Ang South Sky ay isa lamang maliit na lawa, napakaliit para alagaan ang isang tunay na dragon. Nang makita ang malungkot na si Oscar, ngumiti si Severin at sumagot. Palem, Ginoong Oscar. Kung may pagkakataon, tiyak na babalik ako para bumisita. Tumango si Oscar. Bagamat nag-aalangan, naunawaan niya na pagkatapos makuha ang Immortal Fate, magkakaroon si Severin ng mas malawak na mundong maaaring tuklasin. Tunay ngang napakaliit ni South Sky.
Ako ang tingin ni Severin kina Raymond, Spencer, Celeste, at iba pa na hindi kalayuan, at nagpalitan sila ng ngiti. Maging si Carl, na karaniwang malamig ang pakikitungo sa kanya, ay naruroon din sa pamamaalam. Severin, laging bukas ang pinto ng sekta para sa iyo. Sabi ni Raymond. Medyo nag-aalangan si Spencer. Severin, dalangin ko na makagawa ka ng pangalan para sa iyong sarili sa Midland. Tumango si Carl kay Severin at ikinuyom ang mga kamao niya, sabay sabing. Ang talento mo ay higit pa sa akin. Ikaw ang may pinakamalaking potensyal sa panahong ito na maging isang makalangit na nilalang. Umaasa ako na sa buong buhay ko, makakarinig ako ng balita tungkol sa iyong pag-akyat sa langit. Ang mga salitang ito ay nagmula sa malalapit na kaibigan, sa mga casual na nakikipag-ugnayan kay Severin, at maging sa mga disipulo na hindi pa niya nakakasalamuhan noon. Nagtipon silang lahat sa tarangkahan ng bundok, na nagbibigay ng kanilang taos-pusong pagbati kay Severin. Ngumiti si Severin at sinabing, sa lahat, paalam muna. Pagkatapos noon, pinangunahan ni Severin si Diane at ang iba pa upang sumakay sa barkong pangyaman ni Carson. Nang nakasakay na, pinag-cross niya ang kanyang mga binti at umupo sa unahan ng barko, pinagmamasdan ang mga tao sa labas ng tarangkahan ng bundok. Nang nakasakay na ang lahat, ngumiti si Carson at tumango kay Oscar sa di kalayuan, na sinasabing, Oscar, hanggang sa muli nating pagkikita. Pagkatapos niyang magsalita, gumawa si Carson ng mga selyo gamit ang dalawang kamay, na nagpakawala ng hindi mabilang na mahiwagang liwanag. Pagkatapos, tila napunit ang langit na parang isang piraso ng tela, at sa isang iglap, isang wormhole ang lumitaw sa kawalan. Dahan-daang iwinagayway ito ni Carson, at ang kanyang umaalon na mana ay bomb-alot sa treasure ship, itinulak ito na parang isang mabilis na hangin sa mga alon. Sa isang iglap, nawala ang mga ito sa wormhole. Nang mawala ang buong treasure ship, mabilis na nagsara ang wormhole, at bumalik ang langit sa orihinal nitong anyo. Naupo si Severin sa unahan ng barkong pangyaman, pinagmamasdan ang Nine Heavens Gale at ang kaguluhan sa kalawakan na umiihip sa nakapalibot na espasyo ng may kumikinang na mga mata ng determinasyon. Kaya, ito ang kapangyarihan ng isang Supreme Paragon. Ang basta-basta na lang pumasok sa kalawakan at magbukas ng isang wormhole na kayang tumawid ng libu-libong milya sa isang iglap. Sa sandaling iyon lamang naunawaan ni Severin ang kakilakilabot na kapangyarihan ng isang Supreme Paragon. Naging matatag ang kanyang nagliliyab na tingin. Pagkatapos lumipad ng ilang sandali, isang maliwanag na butas ang biglang lumitaw sa espasyo sa harap ng barkong pangyaman. Habang dumadaan ang barkong pangyaman sa butas, lubhang nagbago ang nakapalibot na kapaligiran. Ang langit ay naging kulay asol na walang ulap na nakikita, na umaabot hanggang sa abot ng mata. Malinaw na naramdaman pa ni Severin na ang konsentrasyon ng espiritual na enerhiya sa nakapalibot na hangin ay higit na nakahihigit kaysa kay South Sky. Ito na ba ang Midland? Bulong ni Severin sa sarili, si Carson, na siyang nasa tayman ng barko, ay humagalpak sa tawa. Kakadaan lang natin sa Arctic Heights. Libu-libong milya pa rin ang layo natin mula sa Grundy Uno Sacred Land. Sa sandaling bumagsak ang mga salita ni Carson, biglang nanginig ang buong barko ng kayamanan, pagkatapos ay mabilis na nagiba sa isang guhit ng liwanag, tumatagos sa kawalan. Nakaramdam si Severin ng matinding tuwa habang pinakikinggan niya ang tunog ng hindi mabilang na hangin na mabilis na dumadaan sa magkabilang panig ng mga layag ng barko. Pagdating sa Midland, pakiramdam niya ay lumipat siya mula sa isang maliit na lawa patungo sa malawak na karagatan. Ang konsentrasyon ng espiritual na enerhiya sa nakapalibot na kapaligiran ay napakayaman, kaya't ang mga ito ay naipon at naging isang manipis na puting ambon na lumulutang paitaas sa kalangitan. Habang pinapanood ang mabilis na pag-urong ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa, naramdaman ni Severin ang isang matayog na anyo sa ibabaw ng mga bundok. Kung ang mga Supreme Paragon ay ganito na kalakas, paano naman ang mga celestial na nilalang? Hindi maisip ni Severin. Kasabay nito, lalo lamang nitong pinatibay ang kanyang panloob na determinasyon. Habang napupuno ng pananabik si Severin, biglang umalangaw sa kanyang mga tainga ang boses ni Carson. Nakarating na tayo.
Tumingin si Severin sa unahan at nakita ang isang kahangahangang hanay ng mga bundok na nakausli sa buong lupain. Ang buong hanay ng mga bundok ay parang isang higanteng dragon na malapit ng lumipad. Ang mga puno ay malalago, at ang espiritual na enerhiya ay kumikinang at kumukulo, na lumilikha ng isang aura na nakapagpapaalaala sa isang makalangit na paraiso. Sa gitnang bahagi ng hanay ng mga bundok, maraming maliliit na isla ang lumulutang, bawat isa ay pinalamutian ng mga kahangahangang pavilion at tore. Ang mga puting crane ay sumasayaw sa kalangitan sa itaas, habang ang mga espiritong unggoy ay naglalaro sa lupa. 12-dosenang nakausling maliliit na bundok ang nakapalibot sa hanay ng bundok na parang mga bituin na nakapalibot sa buwan, bawat isa ay pinalamutian ng mga bangin at kakaibang mga taluktok. Sa mga bangin, ang mga phoenix ay umaawit ng may pagkakaisa, habang ang mga unicorn ay nagpapahinga ng mag-isa sa harap ng mga bangin. Sa loob ng mga kagubatan, may mga immortal na USA at mga celestial fox, at sa mga puno, may mga espiritual na ibon at celestial crane. Ilan sa mga pangunahing taluktok ay may mga talon na bumabagsak pababa mula sa Milky Way, na bumubuhos patungo sa lupa. Sa paligid ng paanan ng mga bundok, may mga lawa na napapalibutan ng mga kakaibang damo at mga bihirang bulaklak, na may mga berdeng pino at cypress na siksik na bumabalot sa lugar. Sa tuktok ng mga bundok, mayroong hindi mabilang na mga hibla ng mapupulang ulap at napakaraming magagandang palatandaan, na may kahangahangang lilang aura na kumakalat sa hangin. Kahit mula sa malayo, hindi maiwasan ni Severin na makaramdam ng labis na pagkamangha sa tanawin. Si Miles, na nakatayo sa malapit, ay nanlaki ang kanyang mga mata at napasigaw. Wow! Ito ba ang Grandi Uno Sacred Land? Sina Daniela, Rowan, at ang iba pang nasa malapit ay pantay-pantay na nasa sabik. Nasa Grandi Uno Sacred Land sila. Isa ito sa 9 Great Sacred Lands sa Blue Realm. Si Carson, na may malawak na ngiti sa kanyang mukha, ay humajijek. Tara na, ihahatid kita sa sect leader. Dahan-dahan niyang tinapik ang kanyang likod, at bumilis ang sasakyang pangyaman, mabilis na dumaan sa isang napakalaking pormasayon na bumabalot sa hanay ng mga bundok. Di nagtagal, nakarating ang grupo sa pinakamalaking bundok. Ang bundok na ito ay napakataas kaya't ang tuktok nito ay napapalibutan ng mga malabong ulap na tila na tunaw. Ang paglanghap lamang ng hangin ito ay nakakapagpasigla. Habang dumadaong ang sasakyang pangyaman sa dagat ng mga ulap, pinangunahan ni Carson si Severin at ang iba papatungo sa plaza. Pagkatapos makatawid sa hindi gaanong kalakihang plaza, sinalubong sina Severin at ang iba pa ng isang malakas na tawanan. Hahaha. Carson, matandang aso ka. Sa wakas ay nakabalik ka na. Ang tagal ka na naming hinihintay. Biglang lumabas mula sa pangunahing bulwagan ang isang masiglang matandang lalaki na puno ng pilak na buhok. Nang makita ang bagong dating, masungit na sinabi ni Carson. Ang galing mo naman dyan, Wallet. Pagdala ko pabalik kay Severin, talagang nagmamadali kang pumunta sa bahay ng pinuno ng sekta. Si Wallet Boyd, ang pangalawang elder ng Grandi Uno Sacred Land, ay isang level 8 Supreme Paragon. Siya ay lubos na bihasa sa swordsmanship at minsang nabuksan ang Heavenly Gate sa Northern Sea, na pumatay sa isang Dragonoid King. Isa rin siya sa 6 na Supreme Paragon powerhouses ng Grandi Uno Sacred Land. Napatawa si Wallet at sinabing, natatakot lang ako na baka agawin mo si Severin bilang disipulo mo bago pa ako magkaroon ng pagkakataon. Pagkatapos ay inilipat niya ang kanyang tingin kay Severin. Sinuri niya si Severin mula ulo hanggang paa ng ilang sandali bago napasigaw ng may paghanga. Kung gayon, ikaw si Severin. Gumaan ang loob ni Severin sa mga sinabi ni Wallet, at magalang siyang tumugon ng may pagyuko. Ako nga. Gayunpaman, kasabay nito, nakaramdam siya ng pagkamangha. Ang tingin pa lamang kay Wallet ay nagparamdam sa kanya na parang hinuhubad ang kanyang mga damit, iniiwan siyang lantad at mahina. Para bang ang kabilang panig ay maaaring tumagos sa kawalan, makakita sa mga ilusyon, at sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang sensasyong ito ay ikinagulat ni Severin, isinumpa ang kanyang anit hanggang sa kilitiin. Ang tingin ng isang Supreme Paragon na makapangyarihang tao ay nagparamdam sa kanya na parang nakaharap siya sa isang mabigat na kaaway. Tila alam ang pagkabalisa ni Severin,
Agad na nagpakita si Wallet ng isang nasisiyahan na ngiti. Tumawa siya at sinabing, "Magaling. Karapat-dapat ka talaga sa pabor ng Immortal Fate sa Starry Sky Battle Space. Malaki ang inaasahan ko sa iyo dahil nakapasok ka sa level 6 Paragon sa murang edad mo." Nang magsasalita na sana si Severin bilang tugon, isang malumanay na boses ang umalangaw mula sa pangunahing bulwagan, na nagbibigay ng isang nakapapawi na pakiramdam na parang binabad sa simoy ng tagsibol. "Tama na, pumasok ka na agad sa loob." Nang marinig ito, napansin ni Severin na parehong pinawi ni na Carson at Wallet ang kanilang mga ngiti sa kanilang mga mukha, at kapalit nito ay ang lubos na paggalang. Pagpasok nila sa pangunahing bulwagan, napagtanto ni Severin na nakaupo sa gitnang upuan ng bulwagan ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na tila nasa edad 50, na may ilang uban sa kanyang mga sentido at matatalim na mga mata. Ang lalaking ito ay nakasuot ng isang lilang gintong damit, may hawak na isang langaw na parang hinihigop ng langaw sa kanyang kamay. Isang nagliliwanag na espiritual na liwanag ang nagmumula sa kanyang katawan, na nagbibigay ng anyong isang makata, na may aura ng makalangit na biyaya. Sa tabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang, nakaupo ang 3 pang lalaki at isang babae. Lahat sila ay naglalabas ng isang nakakatakot na aura, na parang nakaharap sa isang matayog na bundok o malawak na kalawakan ng langit at lupa, na nagpapahirap sa paghinga. Pagpasok sa pangunahing bulwagan, si Carson ang unang yumuko ng may paggalang. Pagbati, pinuno ng sekta. Nakaupo sa upuan ng Grandmaster, tumanggo si Amethyst Shadow bilang pagkilala. Pagkatapos, dama po ang kanyang matalim na tingin kay Severin. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Severin ng matinding takot na bumabalot sa kanya. Habang nahihirapan siyang huminga, nagsalita si Amethyst. "Hindi naman masama para sa pagiging nasa level 6 Paragon, at base sa sword energy na taglay mo, mukhang na-cultivate mo na ang sword wheel." Tumanggo si Amethyst bilang pagsang-ayon at mainit na ngumiti kay Severin. Magalang na ikinuyom ni Severin ang kanyang mga kamay at yumuko kay Bernabe. "Salamat sa iyong papuri, pinuno ng sekta. Pero napakabait mo. Marami pa akong dapat matutunan." Ang unang elder na nakaputi ang damit sa kaliwa ni Bernabe ay humajijek at sinabing, "Kalokohan. Kung ang pagkatalo sa kababalaghan ng Dragon Clan na si Damian habang ikaw ay isang level 4 Paragon pa lamang sa Starry Sky Battle Space ay maituturing na baliwala, kung gayon ang mga saintmen mula sa iba pang pangunahing sagradong lupain ay malamang na magagalit ng husto hanggang sa punto na magdure ng dugo." Ito ang third elder, si Heathkirk, ang Grandmaster ng Alchemy sa 9th grade ng ating sagradong lupain. Ipinakilala ni Carson. Yumuko si Severin ng may paggalang. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang tunay na 9th grade alchemist. Pagkatapos ng paggalang, ipinakilala ni Carson ang pinuno ng sekta at mga elder isa-isa kay Severin. Ang pinuno ng sekta ng Grundy Uno Sacred Land ay si Amethyst Shadow, na ipinagmamalaki ang level 9 Supreme Paragon Cultivation, na ginagawa siyang isang kakilakilabot na puwersa. Ang Great Elder ng Sacred Land ay si Carson mismo, na nagtataglay din ng level 9 Supreme Paragon Cultivation. Bagamat ilang taon pa lamang ang nakalilipas nang makarating siya sa level 9, isa rin siyang kakilakilabot na figure na kilala sa buong Blue Realm. Ang second elder ay si Wallet Boyd, isang level 8 Supreme Paragon expert sa swordsmanship, na kilala sa pagpatay sa mga Dragonoid. Ang third elder ay si Heathkirk, isang level 7 Supreme Paragon at isang 9th grade alchemist, na kinikilala bilang isa sa nangungunang 3 alchemist sa buong Midland. Maituturing silang nagniningning na simbolo ng Grundy Uno Sacred Land. Ang fourth elder ay si Mona Thea, isang matandang babae na nakasuot ng navy blue robes, ang kanyang ulo ay puno ng pilak na buhok, at ang kanyang tangkad ay medyo nakayuko. Gayunpaman, para sa isang Supreme Paragon powerhouse, ang hitsura ay mababaw lamang. Ayon sa pagpapakilala ni Carson, si Mona ay mahusay sa larangan ng mga porma sayon, na higit pa sa lahat ng iba pa sa buong sagradong lupain. Sa katunayan, maituturing siyang isang Grandmaster ng mga porma sayon. Tungkol naman sa huling tao sa pangunahing bulwagan, ang kanyang pangalan ay Cuthbert Crawford. Siya ang 5th elder ng Grundy Uno Sacred Land.
Siya ay lubos na bihasa sa sining ng paggawa ng mga armas, at ang kanyang lakas ay kahanga-hanga rin. Ang kanyang Level 5 Supreme Paragon Cultivation ay sapat na upang manginig ang mga aristokratikong pamilya ng Blue Realm. Tungkol naman sa iba pang mga Royal Paragon Elder ng Sagradong Lupain, hindi sila kwalipikado na mapunta rito. Matapos ipakilala ni Carson ang mga elder na naroroon, si Barnabas, na nakaupo sa upuan ng Grandmaster, ay nagsalita. Severin, alam mo ba kung sinong elder ang gusto mong maging apprentice? Saang bundok mo gustong sumali? Ang bawat isa sa 5 elder ay namuno sa isa sa mga bundok. Tanging ang mga pinakanatatanging henyo lamang ang may kwalifikasyon upang maging apprentice sa ilalim ng 5 pinakamataas na eksperto ng Paragon, tulad ni Francis, na dating nagtagpo ang landas ni Severin at isang disipulo ng second elder, si Wallet. Yumuko si Severin ng may paggalang, ngunit bago pa siya makapagsalita, ang mga elder sa bulwagan ay nagsimulang magagawan sa kanyang atensyon. Si Carson, na may mabait na ngiti sa kanyang mukha, ay nagsabi kay Severin. Severin, kung sasali ka sa aking paksayon, maaari kang pumili mula sa pinakamataas na kalidad ng mga pamamaraan, at ang aking kadalubhasaan sa swordsmanship ay lubos ding makapangyarihan. Sapat na ito para matulungan kang makamit ang immortalidad sa loob ng 100 taon. Ayaw palampasin ni Carson ang isang promising disciple na tulad ni Severin. Total, nakuha na ni Severin ang immortal fate sa Starry Sky Battle Space. Malamang na igagalang ng lahat ng mga kababalaghan ng Blue Realm si Severin bilang kanilang pinuno sa hinaharap kung magiging maayos ang lahat. Bukod pa rito, sa immortal fate, maaaring umakyat si Severin sa immortalidad sa loob lamang ng 100 taon. Marami ang maglalaban-laban para maging Panginoon ni Severin. Pagkasabi ni Carson, agad na galit na sumire si Wallet. Kalokohan. Kailangan mo pa ba ng 100 taon para makaakyat sa immortalidad gamit ang iyong talento at immortal na kapalaran? Matapos pag-alitan si Carson, lumingon si Wallet at ngumisi kay Severin at sinabing, nakikita ko ang isang malakas na espada laban sa iyo. Isa ka ring swordsman. Sumali sa aking sekta, at maaari kang pumili ng anumang teknik sa espada na may kalidad ng langit na gusto mo sa 2 bundok. Sisiguraduhin kong magiging isang Supreme Paragon ka sa loob ng hindi hihigit sa 50 taon. At saka, ibibigay ko sa iyo ang kahit anong alchemical medicines na meron ako, at kahit wala ako nito, kukunin ko pa rin para sa iyo. Nagpatuloy si Wallet. Tahimik na nagmura si Carson sa kanyang puso habang nakikita niya si Wallet, isang mighty Supreme Paragon ang walang kahihiyang kumilos ng ganito. Sa sandaling ito, nagsalita si Heath. Hindi mataas ang cultivation ko, pero basta't handa kang sumali sa sekta ko, garantisado ang 9th grade alchemical pills. Casual na hinaplos ni Heath ang kanyang balbas na parang balbas at ngumiti habang nakatingin kay Severin. Hindi siya maaaring maging kasing walang hiya ni Wallet. Ngumiti si Mona kay Severin at sinabing, makakahanap ako ng kahit anong teknik sa pag-abot na gusto mo, at pwede ring sumali ang mga kaibigan at kamag-anak mo sa 4 na bundok. Mahinahong sabi ni Cuthbert. Kung para sa akin, mayroon akong lahat mula sa alchemical medicine, mga banal na spell hanggang sa mga armas. Pagkasabi ni Cuthbert, nagmamadaling nagsalita si Carson. Sa tingin ko mas makabubuti para sa iyo na sumali sa sekta ko, Severin. Mayaman ang espiritual na enerhiya sa unang bundok, at ikaw ang magiging saintman sa hinaharap. Kalokohan. Nagmura si Wallet. Medyo mas mataas lang ang narating mo, matandang lalaki. Maaari rin siyang maging isang saintman sa 2 bundok. Ikaw. Galit na galit si Carson, hanggang sa sukdulan na ang pagtaas-baba ng kanyang dibdib. Samahan mo ang 3 bundok ko. Hindi. Sali ka sa 2 bundok ko. Napaawang ang bibig ni Severin nang makita ang mga elder na nagtatalo na parang nakikipagtawaran sa palengke. Akala niya ay tatanggapin siya kung sasali siya sa Grundy Uno Sacred Land, ngunit hindi niya inaasahan na makukuha niya ang atensyon ng lahat ng 5 elder na may pinakamataas na antas ng pagiging Paragon. Lalo na para kay Miles at sa iba pang sumunod kay Severin. Naiinggit sila rito, ngunit alam din nila na karapat-dapat si Severin sa ganitong karangalan.
Matapos magtalo ng ilang sandali ang mga elder, lahat sila ay tumingin kay Severin. Sino sa amin ang pipiliin mo bilang iyong emster, Severin? Sandali na pinag-isipan ni Severin ang tanong. Magsasalita pa sana siya nang biglang may ubo na bumasag sa katahimikan. Bakit ba ang sigla ng sekta ngayon? Nang marinig ito, ang mga elder, na nag-aatubiling sumuko sa isa't isa, ay biglang natahimik. Isang bitek sa kawalan ang lumitaw sa malaking bulwagan, at isang matandang lalaki na nakaputi ang dahan-daang lumabas mula rito. Ang taong ito ay napapalibutan ng makalangit na liwanag, na parang nagmula sa sinaunang panahon, na naglalabas ng nabubulok na makasaysayang kapaligiran. Tumalon si Amethyst mula sa Grand Preceptor Throne nang makita niya ang tao. Hindi ba't nasa isang liblib na lugar ka, Elder? Bulalas niya. Ano? Hindi ba ako pwedeng lumabas para mamasyal? Magaan na sagot ng matanda. Mabilis na ngumiti si Amethyst at sinabing. Hindi ako maglalakas loob. Ikinumpas ng matanda ang kanyang kamay at sinabing. Sige, may gusto na ako sa batang ito. Kayo na ang bahala sa iba. Pagkatapos sabihin iyon, marahang itinulak ng matanda si Severin habang hawak nito si Severin. Agad na nakaramdam ng pag-ikot ang ulo ni Severin, at ang paligid ay lubhang nagbago. Habang siya ay naguguluhan, ang boses ng matanda ay narinig sa kanyang tainga. Bata, maging disipulo kita, at ang buong Grundy Uno Sacred Land ay magiging iyo sa hinaharap. Pagkasabi niya ng mga salita, napansin agad ni Severin, na medyo nahihilo pa rin, ang malaking pagbabago sa kapaligiran. Nang matauhan siya, napagtanto niyang wala na siya sa malaking bulwagan ng sekta, kundi sa isang patio na natatakpan ng mga puting ulap. Sumilip ang araw sa nakapapasong liwanag mula sa langit, at ang mga nakapalibot na bundok ay elegante at matayog, na nagbibigay ng pakiramdam ng kalawakan ng mundo. Narinig ni Severin ang mga salita ng matandang lalaki sa kanyang tainga habang pinagmamasdan niya ang nakapalibot na kapaligiran. Natigilan siya. Maging disipulo ka ba ng matandang lalaki sa harap niya, at ang buong Grundy Uno Sacred Land ay magiging kanya. Nang makabawi ng kanyang katinoan, magalang na hinawakan ni Severin ang kanyang mga kamay at sinabing. Ako si Severin, ang bagong disipulo ng sagradong lupain. Mula sa paglitaw ng matandang lalaki sa malaking bulwagan kanina, pati na rin ang reaksyon ni na Amethyst, Carson at iba pa, naniniwala si Severin na ang matandang lalaki ay isang elder ng Grundy Uno Sacred Land. Marahil ay nakatapak na siya sa pintuan ng pag-akyat sa immortalidad. Hinaplos ni Adrian Blake ang kanyang balbas at ngumiti. Ikaw na batang pilyo, malamang nahulaan mo pa rin kung sino ako ngayon, di ba? Sige. Mas mabuting sabihin ko na lang sa'yo ng direkta. Sandaling tumigil si Adrian, sa kadahan-daang nagpaliwanag. Ako ang ika-20, isang sect master ng Grundy Uno Sacred Land, at ang senior master ng kasalukuyang sect master, si Amethyst. 2,000 taon na ang nakalilipas, matapos kong makapasok sa level 9 Supreme Paragon, bihira akong magbigay pansin sa mga gawain ng sekta at naghahanda para sa immortalidad sa pag-iisa. Naghahanda para sa immortalidad sa loob ng 2,000 taon. Nabigla si Severin. Hindi ba't nakatapak na siya sa landas patungo sa immortalidad gayong matagal na ang lumipas? Patuloy na nagsalita si Adrian sa malungkot na tono. Hindi ganoon kadali ang umakyat sa immortalidad. 2,000 taon na akong nasa liblib na lugar, at ngayon ay kalahati pa lang ako ng aking nararating sa kaharian ng langit. Akala ko ay maiipit ako sa kalahating immortalidad hanggang kamatayan. Pero alam ko na may isang disipulo sa sagradong lupain ang nakakuha ng immortal na kapalaran sa Starry Sky Battle Space, kaya lumabas ako mula sa liblib na lugar ng Sadyain para tingnan kung kumusta ka na. Sa puntong natapos na siya sa pagsasalita, tumingin siya kay Severin nang may mga titig na puno ng ginhawa at kagalakan. Ang biglaang paglitaw ni Severin ay muling nagbigay buhay ng pag-asa sa kanya para sa pagtahak sa immortalidad. Daan-daang taon na ang nakalilipas, hindi ito sineryoso ni Adrian nang malaman niyang may isang manlolokong mandirigman na nakakuha ng immortal na kapalaran sa Starry Sky Battle Space. Ngunit kalaunan, nang madjusting siya mula sa kanyang pag-iisa, napagtanto niya na ang tao ay nakaakyat na sa immortalidad. Si Adrian,
na nasa pag-iisa sa loob ng halos 2,000 taon, ay lubos na nagsisi. Kung nakialam siya ng mas maaga at kinuha ang tao bilang kanyang disipulo, marahil ay matagal na sana siyang nakaakyat sa immortalidad. Sa makatuwid, dahil alam niyang isang disipulo sa sagradong lupain ang nakakuha ng immortal na kapalaran, agad na nagising si Adrian at nagpasyang kunin si Severin bilang kanyang disipulo. Nakikita ko. Nang malaman ang katotohanan at mapagtanto kung sino si Adrian, bumantong hininga ng malalim si Severin. Hindi niya inaasahan na magkakaroon pa rin ng kalahating immortalidad sa Grandi Uno Sacred Land. Hindi nakakapagtaka na ang 9 Great Sacred Lands ay kayang manatili ng 10,000 taon sa Blue Realm. Hindi lamang ito dahil sa malalim na pamana ng bawat sagradong lupain, kundi dahil din sa napakaraming elder na nakatago sa loob ng mga sagradong lupang ito. Nakangiting tanong ni Adrian kay Severin nang makita niyang nakahinga ng maluwag si Severin. Kung magiging disipulo kita, ang buong Grandi Uno Sacred Land ay magiging iyo, ano sa tingin mo? Nang marinig ito, walang pag-aalinlang ang sumagot si Severin. Handa akong maging disipulo mo. Nang sumang-ayon si Severin, agad na nagliwanag sa tuwa ang mukha ni Adrian. Pumalakpak siya at tuwang-tuwa na bumulalas. Magaling. Huwag kang mag-alala tungkol sa kahit ano. Bilang aking disipulo, hinding-hindi kita hahayaang magdusa. Labis ang tuwa ni Adrian. Hindi lamang siya masaya dahil nakatanggap siya ng isang disipulo na may natatanging talento kundi dahil nakakita rin siya ng pag-asa na umakyat sa immortalidad. Bilang isang elder na nag-iisa ng mahigit 2,000 taon at nabuhay ng hindi mabilang na taon, labis siyang sabik na umakyat sa immortalidad. Ngayon, si Severin, na nagtataglay ng immortal na kapalaran, ay naging kanyang disipulo na magbibigay sa kanya ng ilang kaalaman pagkatapos umakyat sa immortalidad. Hindi magiging malaking isyo para kay Adrian na makamit ang pareho. Sa sandaling iyon, ikinumpas ni Adrian ang kanyang kamay, isang kumikinang at mukhang sinaunang kaldero ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang maliit na kulay bronzeng kaldero ay umiikot sa enerhiya ng lupang langit, na naglalabas ng isang maringal at nakakatakot na aura. Kasabay ng pagkislap ng makalangit na liwanag at isang pagsabog ng kapangyarihan ng pilosopiya at banal na kasulatan na nagmumula rito, maging si Severin ay nakaramdam ng hindi nakikitang presyon mula sa elite quality na espiritual na kayamanang ito. Iniabot ni Adrian ang maliit na kaldero kay Severin at nakangiting sinabi. Ito ang Sky Soil Cauldron, dati itong espiritual na kayamanan ko. Bagamat isa lamang itong elite quality spiritual treasure, isa ito sa mga pinakamahusay. Kung makakahanap ka ng kahit anong divine gold sa hinaharap at maidaragdag ito, maaari itong maging isang metal armored divine soldier. Ngayon, ibibigay ko ito sa iyo. Inihagis ni Adrian ang kaldero kay Severin pagkatapos niyang magsalita. Pagkatapos, gumalaw ang kawalan sa harap niya, at isang simpleng token, 2 maliliit na flake ng jade, at 2 bote ng alchemical medicine ang lumitaw. Nakangiting ipinakilala ni Adrian. Ito ang aking tanda. Sa mga susunod na mangyayari, ikaw ang senior master ng iba pang mga elder at disipulo ng Grandi Uno Sacred Land. Kinuha ni Severin ang token, nagpatulo ng isang patak ng dugo dito, at sa kanya ito tinatakan ng sarili niyang marka bago maingat na itinago. Pagkatapos nito, tiningnan niya ang iba pang mga bagay, tahimik na hinintay ang pagpapakilala ni Adrian. Ngumiti ng malapad si Adrian at ipinagpatuloy ang pagpapakilala. Para sa maliliit na flake ng jade na ito, isa na rito ang mga banal na pamamaraan ng Grandi Uno Sacred Land, ang Grandi Uno Scripture, at ang isa pa ay ang katumbas nitong banal na pamamaraan. Para naman sa mga alchemical medicine, ang mga ito ay mga alchemical medicine na nasa 7th grade o 8th grade na makakatulong sa iyo na makalusot mula sa level 6 patungo sa Royal Paragon. Natulala si Severin. Nasa kanya ang lahat ng alchemical medicines na makakatulong para makalusot mula sa level 6 Royal Paragon. Ganoon ba kalakas ang bagong master niya? Matapos huminga ng malalim, bumalik sa dati si Severin. Maraming salamat, Guro, sa inyong kabaitan. Pagkatapos sabihin iyon, masayang itinago niya ang mga gamit. Sa totoo lang, inakala ni Severin na sapat na ito para pahalagahan pagkatapos niyang makapasok sa sagradong lupain.
Ngayon ay tila minamaliit niya ang pang-akit ng pagkakakilanlan ng isang immortal na may hawak ng kapalaran. Dati siyang nag-aalala na baka maaga sa kanya ang asensya ng kanyang true immortal ng mga makapangyarihang individual, at harapin ito sa pamamagitan ng pagtitipid ng ilang benepisyo. Pagkatapos lamang niyang makarating sa Grundy Uno Sacred Land at makilala si Amethyst at ilang Supreme Paragon Elders. Naramdaman ni Severin na pinahahalagahan siya. Matapos maging disipulo ni Adrian, napagtanto niya na lubos siyang pinahahalagahan ng sekta. Kung hindi sana personal na lalapit si Adrian at makikipagkompetensya para maging kanyang guro kasama ang ilang nakababata. Naantig si Severin habang iniisip ito. Magtiwala ka, hindi kita bibiguin at magiging isang Royal Paragon ako sa lalong madaling panahon, guro. Sabi niya kay Adrian. Mas lalong lumawak ang ngiti ni Adrian. Sagot niya. Sige, sa palagay ko ay hindi magtatagal at aakyat ka sa immortalidad. Gamitin ang asensya ng True Immortal sa iyong katawan. Kapag umakyat ka sa immortalidad, magdudulot din ito sa akin ng kagalakan. Noong mga panahong iyon, maaaring personal na sinamantala ni Adrian ang pagkakataon ng immortal na kapalaran. Ang asensya ng isang True Immortal ay maaaring maging kaakit-akit sa mga Supreme Paragon, ngunit wala itong silbi para sa isang taong tulad ni Adrian, na nasa kalagitnaan na ng immortalidad. Ang mga cultivator na nakamit ang Supreme Paragon Realm ay kailangang maghanda ng kanilang sariling landas. Gaano man kabuti ang asensya ng True Immortal, ito ay landas ng ibang tao. Kung susubukan ni Adrian na agawin ang asensya ng True Immortal mula kay Severin, ito ay isang malaking kawalan para sa kanya. Gayunpaman, hindi binanggit ni Adrian ang mga ito kay Severin upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Matapos bigyan si Severin ng ilang mga bagay, dahan-dahan niyang sinabi. Maaari kang maglinang sa lihim na kaharian na ito sa hinaharap, at ang iyong pamilya at mga kaibigan ay maaari ring maglinang dito. Gulat na tumangala si Severin sa langit at sinabing. Ito ba ay isang lihim na kaharian ng sekta? Akala niya ay nasa Grundy Uno Sacred Land pa rin siya, ngunit hindi niya inaasahan na nasa isang lihim na kaharian ng sekta. Sinabihan si Severin tungkol sa mga lihim na kaharian ni Carson habang papunta siya sa Grundy Uno Sacred Land. Napakahalaga ng mga lihim na kaharian sa mga dakilang sagradong lupain. Ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa sa loob ay ilang beses na mas siksik kaysa sa labas, at maraming mahahalagang kayamanan ang tumutubo doon, na nagbubukas lamang minsan bawat ilang dekada. Kahit ang mga pangunahing disipulo ay hindi maaaring maglinang sa mga lihim na kaharian maliban kung sila ay mga elder na nasa liblib na lugar. Ito ang tunay na nakatagong pamana ng isang sekta. Nakita ni Adrian ang mukha ni Severin na puno ng gulat at sinabing. Oo, ito ang Cave of Heaven ng Grundy Uno Sacred Land. Tanging mga saintmen, elder, at pinuno ng sekta lamang ang maaaring makapasok. Nang marinig ang balitang ito, labis na natuwa si Severin at nakaramdam ng pasasalamat kay Adrian. Gaya ng sinabi ni Adrian, tanging mga saintmen, elder, at pinuno ng sekta lamang ang maaaring makapasok sa Cave of Heaven upang maglinang. Ang pagdadala kay Dayan at sa iba pa rito ay isang bagay na hindi kayang isipin ng mga ordinaryong disipulo sa sekta. Matapos huminga ng malalim, nagpasalamat siya kay Adrian. Salamat, guro. Walang pakialam na ikinumpas ni Adrian ang kanyang kamay at sinabing. Sige, huwag ka nang maging sentimental. Pumunta ka at dalhin mo rito ang mga kamag-anak mo. Para naman sa iba pang nagmula sa Grundy Uno Sect, uutusan ko si Amethyst na alagaan sila. Pagkatapos niyang magsalita, isang bakanteng daanan ang biglang lumitaw sa harap ni Severin. Ito ay konektado sa malaking bulwagan ng sekta. Agad na lumabas si Severin at agad na bumalik sa malaking bulwagan ng sekta. Nagliwanag sa tuwa ang mukha ni Carson nang makita niyang nakabalik na si Severin sa malaking bulwagan. Hindi siya sumuko sa pagtanggap kay Severin bilang kanyang disipulo. Hindi lang si Carson, kundi pati na rin sina Wallet at Heath ay sabik na sumubok. Ano sa tingin mo, Severin? Gusto mo ba akong ituring na master mo? Ngumiti si Carson at hinaplos ang baba niya habang nagsasalita. Tinitigan ng masama ni Wallet si Carson, at masiglang sinabi kay Severin.
Dapat mo akong ituring na master mo. Ang aking husay sa pag-espada ay tugma sa iyo. Ngumisi si Heath sa kanilang dalawa, pagkatapos ay ngumisi kay Severin. Dapat mo akong ituring na master mo. Marami akong alchemical pills dito. Sumakit na naman ang ulo ni Severin dahil mag-aaway na naman ang ilang elder. Kung hindi lumitaw si Adrian, tiyak na pipili siya ng isa sa mga elder, tutal, lahat sila ay makapangyarihang Supreme Paragon. Si Carson, isang level 9 Supreme Paragon, na may ganitong master, tiyak na hindi siya maaapi kapag naglalakbay. Mahusay si Wallet sa swordsmanship. Kung magiging disipulo niya si Severin, malaki ang maitutulong nito sa kanyang dark sword energy. Si Heath ay isang natatanging level 9 alchemist. Kung magiging disipulo niya si Severin, naniniwala siyang malapit na siyang maging isang level 8 alchemist. Kung tungkol naman sa 4th at 5th elders, mayroon din silang kanya-kanyang merito. Gayunpaman, ngayong tinanggap na niya si Adrian, ang kalahating immortal bilang kanyang master, tanging si Carson at ang iba pa ang kanyang matatanggihan. Magsasalita na sana siya ng si Amethyst, na nakaupo sa Grand Preceptor Throne, ay nakatanggap din ng banal na mensahe mula kay Adrian. Nang malaman niyang tinanggap ni Severin ang elder ng sect bilang kanyang master, tumingin si Amethyst kay Severin ng may komplikadong ekspresyon at nagsalita ng may pag-aatubili. Sige, tumigil na kayo sa pagtatalo. Ngayon hindi, tinanggap na ni Senior Severin ang ating elder, si Adrian, bilang kanyang master. Pagkasabi ni Amethyst, tumahimik ang buong bulwagan. Lalo na si Carson at ang iba pa, hindi makapaniwala. Isa pa lamang siyang junior disciple. Paano siya biglang naging senior? Nakita nila ang token na nakasabit sa baywang ni Severin na ibinigay ni Adrian, nagkatitigan sina Carson at ang iba pa sa isa't isa na may pagtataka, at sa wakas ay yumuko ng may paggalang kay Severin. Pagbati, Senior Severin. Ang biglaang pagbabagong ito ay nag-iwan kay Severin na medyo nalilito. Ngunit hindi nagtagal ay kumalma rin siya. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao kay Amethyst at sinabing, "Pamangkin ko, Amethyst, dadalhin ko ang aking mga kamag-anak sa lihim na kaharian at makikipagkita ako sa Panginoon ngayon." Pagkatapos noon, tumingin siya kay Carson at sa iba pa na hindi kalayuan at nakangiting sinabi, "Gusto ko ring pasalamatan si Carson sa paghatid sa akin hanggang dito." Nang marinig ito, labis na nalungkot ang mukha ni Carson. Ngunit sa pag-aakalang tinanggap na ni Severin si Adrian bilang kanyang Panginoon, ang kanilang dating katayuan bilang mga elder ay ganap na nabaligtad. Mabilis na tinanggap ni Amethyst ang bagong pagkakakilanlan. Tumanggaw siya ng nakangiti. "Senior Severin, sisiguraduhin kong nasa mabuting kamay ang mga kamag-anak ninyo." Tumanggaw si Severin. Pagkatapos, lumapit siya kina Dayan at sa iba pa, tumingin kay Wulrich at sa Great Elder, at sinabing, "Ama, Great Elder, dahil sa aking kasalukuyang espesyal na katayuan, maaari akong mag-cultivate sa lihim na kaharian sa hinaharap. Malamang kayo." Malinaw na naunawaan ni Wulrich ang nangyari mula sa paglitaw ng matandang lalaking nakaputi kanina, pati na rin ang pagbabago ng saloobin ni Amethyst kay Severin. Kaya, sumang-ayon siya sa mga salita ni Severin nang walang pag-aalinlangan. Ngumiti si Wulrich at sinabing, "Sige, sundin mo ang matandang iyon para maglinang. Maglilinang kami saan man kami magpunta."